Good day po sa ating lahat. Sige po, we will all stand up and let us begin to worship the Lord today. Hallelujah. God, it's all about you. But kami na andito, Panginoon, to worship and adore your name. And we thank you, Jesus. Come on, all together we sing. Na, 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 na. You are the Holy One. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus.
for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you. Once again, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Yes, Lord. And forever and ever I give my praises to you. Come on, church, once again, let's sing this to Him. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Forever and ever I give my praise. And ever I give my praises to you. For the last time once. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Yes, Lord, we'll forever give you all the praises that you deserve. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, di ba po tapos ang Panginoon? Let us continue the spirit of celebration today. Habang pong nagkakamustahan at iikot po tayo for 60 seconds. Let us now begin our Light 60. Ayan, joyful Sunday po sa ating lahat. Ayan po, sige, maaari na po tayong magsiupo. Now, we're on the second Sunday of October, so it means that tuloy-tuloy pa rin po ang ating church month-long anniversary celebration. Kaya naman, Light Family, expect more sa mga gagawin ng ating Panginoon sa buwan na ito. Kaya naman po sa mga excited na sa gagawin ni Lord, pwede ko po bang marinig ang the best na palakpak para kay Lord? Ayan, hallelujah. So now, before we continue, here's a reminder for everyone regarding our SOD application and enrollment. So for our SOD, aspiring SOD students, SOD application is still ongoing until October 18. And on the same date po, October 18 din, it will be your SOD orientation. 6 p.m. po ito dito sa ating simbahan. And ang ating SOD classes naman po, it will start on October 25 and it will take place every Friday. So for more information po concerning our School of Discipleship, you may look for Pastora Dorothy Joyce Magbuhos and Coach Jeremy Clavo. And that's all for our church update. Once again, welcome to the second week of our church anniversary celebration. Marami pa pong magaganap sa buwan na ito, kaya naman, let us grab this opportunity to invite our friends, our family, our school or workmates, at kahit sino pa man po yan. Meron pa po tayong remaining 2 time slots, which are 4 p.m. and 7 p.m. So, let's invite, let's gather, and let's celebrate the goodness of the Lord in our lives. So, that's all. Have a blessed Sunday celebration. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Pwede bang pakibati po ulit ang katabi natin? Left and right, sabihin mo na nakangiti, masaya akong nandito ka.
Yan, purihin po ang Panginoon. Ako nga po pala si Coach Edison Villahermosa. Isa po ako sa light group leader po ng ating simbahan. And at the same time, working din po ako full-time bilang isang kusinero po sa isang restaurant. And this morning, I would like also to acknowledge the presence of some important people here sa ating hall. Maybe you know them already, ang ating mga first-timers and visitors. Pwede ko po bang i-invite na tumayo ang ating mga first-timers? Sige, palakpakan po natin sila. Welcome po sa ating Light Family. And pwede po bang pakaibutan sila ng kamay kung malapit po kayo sa kanila para po talagang ma-feel nila that they are very much welcome sa ating family. Ayan, so welcome po. After po ng ating celebration, wag muna po tayong aalis. Pwede na po tayo umupo. Salamat po. Wag muna po tayong aalis because our consolidation team will talk to us for a while. Sige, pwede na po tayo umupo. Yan, salamat po. Wag muna po tayong aalis because our consolidation team will talk to us for a while after po ng service because we prepared some small gifts po of appreciation po para sa inyo and we'd love to know more about you sa ating pong simpleng kwentuhan. Ayan, so kung meron po tayong mga first-timers here on site, meron din po tayong mga first-timers online. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating Light Family. And of course, if you want to be part of our growing family, you can type the word connect sa ating comment section and surely our Light Connect team will reach you out po after po ng ating celebration. So once again po, welcome po and we are hoping na muli po namin kayo makasama next Sunday service, okay? So, ngayon naman po, giving time. Pwede bang pakitapik mo yung katabi mo? It's giving time, sabihin mo. So, let me read our passage for today from the book of 1 Chronicles chapter 29, verses 11 to 14. It says here in NIV, "Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are the exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name." Last verse, "But who am I and who are my people that we should be able to give as generous as this? Everything comes from your hand, and we have given you only what comes from your hand." Pagpala po ang Diyos sa kanyang salita. So this verse po are lines of David as he give thanks and praises to the Lord. Pinapasalamatan niya po ang Panginoon ng time ito. Why? Because this was the time that they are building yung templo ng Panginoon para maging bahay-sambahan nila. And being the king, he contributed materials para gagamitin sa pagkatayo na magiging bahay-sambahan nila. But one thing he is not expecting is that his people also contributed things like the way he did. Nag-ambag din sila. Kaya nag-umapaw ang pasasalamat niya. Amen po ba? So grabe ang humility. Sa last verse po, mababasa po sa last verse, sabi sa last verse, "But who am I and who are my people that we should be able to give as generous as this?" As if he is saying to the Lord na, "Lord, these things that we have right now in our hands, this is yours, O God. We are just bringing it back to you. Galing sa iyo to, binabalik lang namin." Amen po ba? 2 years ago, when I decided to be faithful in my giving, mahirap po sa simula kasi po ako isang bata po, talagang mahirap lang po ang pamilya namin. And 2 years old po ako na namatay po yung tatay ko, hindi na nakapag-asawa yung nanay ko. 13 years po nangatulong yung nanay ko, kaya para sa akin mahalaga ang pera. Pero nung nakilala ko po ang Panginoon, unti-unti niyang binuksan ang puso at kaisipan ko para maunawaan, bakit nga ba ako nagbibigay? Amen po ba? Unti-unti niyang binuklat ang puso ko at sinasabi, "Nak, yung mga bagay na meron ka ngayon, yes, kailangan mo ng pera, pero mas kailangan mo ako," sabi ng Panginoon. Amen po ba? Unti-unti niyang pinaunawa sa akin na lahat ng meron ako sa Kanya, yung kalakasan na meron ako, yung buhay na meron ako, yung tapang na meron ako ngayon para tumayo sa harapan niyo, hindi ako to, ang Panginoon natin to. Purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin siya. Nung nagbigay po ako sa Panginoon, nagsimula po yung mga answered prayer po, totoo po yun. Mula po last year, nag-testify rin po ako dito sa harapan niyo kung paano pinagaling niya ako sa kidney failure ko. Ngayon naman po yung nanay ko na nagme-maintenance, hindi na rin po nagme-maintenance ngayon, purihin po ang Panginoon. Yes po. And of course po, nabigyan rin po tayo ng pribilehiyo para makapag-aral po sa Kainos. Yan, para po tayo ay mas lalong ma-equip sa salita ng Diyos. And sa kasalukuyan, ginagamit rin po tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, sa community. Yan, para po umabot din po ng mga kaluluwa dyan na papunta sa Panginoon, yung mga nanay, yung mga tatay, nasisharean po natin dyan, mga kabataan po at mismo mga bata po. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Pero ang lahat po ng yan, hindi naging posible dahil magaling ako. Pero mayroon po akong isang Diyos na pinaglilingkuran na mabuti. And I know my giving is connected kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Purihin po ang Panginoon. Kaya naman po as a challenge sa ating lahat, magbalik po tayo ng buong puso sa Panginoon. Buong kagalakan, tulad ni Haring David, masaya siya nagbibigay. He acknowledged na lahat ng bagay na meron siya ay galing sa Panginoon. Amen po ba? As we prepare our sides and the offering, let's close our eyes, mananalangin po tayo.
Hallelujah. Lord, we thank you, O God, for this privilege na binigay mo sa amin. We thank you, Lord, for always loving us. Ito, O Diyos, kung pagbabalik namin sa iyo, isang pribilehiyo, Panginoon. Thank you for your word this morning because we are being reminded na lahat ng bagay kami, Panginoon, na meron kami ay galing sa iyo, Panginoon. Lord, buksan mo nawa, Panginoon, puso ng mga taong ito. Pagpalain mo sila, samahan mo sila, Panginoon. Sumpungan mo, Panginoon, kanilang mga dalangin araw-araw, Panginoon ko. May you bless them with all their needs, O God. Isa kang Diyos na buhay at kinabo, Panginoon, lahat ng pangangailangan nila. For those people, pang hindi makakapagbalik, Lord, grant them the opportunity na makapagbalik po sa iyo. Maraming salamat po. Itinataas po namin lahat ng papuri, pagsamba, pagmamahal, Panginoon, sa iyo lamang, O Diyos ko, na aming at tagapaglitas, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige pa, magbalik po tayo sa ating Panginoon na may galak at kasiyahan. May mga ushers po sa gilid natin. Ayan po. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Hallelujah. Come on, as we continue to worship God today, come on, just feel His presence. Come on, just close your eyes and just feel His presence. Hallelujah. Come on, this song is reminded us that He loves us so much. God loves you so much. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. God's love is like a hurricane that we cannot even contain it. His love for us. Come on, be thankful for Him as you raise up your hands for Him right now. Come on, be thankful for God giving us the love that we don't even deserve. Thank you, Jesus. Lord, we are so grateful for the love that you've given us, oh Lord. Thank you, Jesus. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. All of a sudden, I am unaware of these afflictions that lives by glory, and now realize just how beautiful you are, and how rich your affections are for me. And oh, how He loves us. Oh, how He loves us. How He loves us so. Thank you, Jesus. Sing that He is jealous. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. All of a
deserve it, Lord. Thank you, Father. Oh, we worship you. We thank you, God. You're always enough, our Savior, our Redeemer, Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Once again, we sing Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Jesus, you're more than enough. Our Lord, our Savior. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. It's the cross before me, the cross before me, to walk behind me. No turning back. Yes, Jesus. No turning back. The cross before me, the cross before me, to walk behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything we need, it is in you, Jesus. Christ is enough. Yes, you are. You are more than enough, oh Lord. Oh Jesus, yes, you are enough. Everything I need is in you. Everything I need. Once again, we say, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hallelujah. Salamatan mo ang Panginoon sa oras na ito.
John 3:16 to 17. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po sa oras na ito na kami dinako mo sa iyong presensya. We believe, O God, na ang presensya mo, ang pag-ibig mo ay nandirito sa lugar na ito. We believe that your power is in this place right now. At ang pag-ibig mo ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Kaya naman, O Diyos, sa oras po na ito, ikaw ang aming tinataas, ikaw ang aming dinadakila. And God, we are asking for more of your presence. We are asking, Lord God, na kami po'y pagministeryohan nyo ng inyong salita. Binubuksan namin ang aming mga puso, O Diyos. Holy Spirit, have your way into our lives. And God, glorify the name of Jesus in our lives. Sa araw po na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw lamang, Panginoon, ang tinataas namin sa aming pagtitipon. Sa inyo po ang kadakilaan. Ito pong aming dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. The best clap offering po sa ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Batiin niyo po yung katabi ninyo na magandang araw. Maging sa ating team online po, paki-type naman at sabihin niyo po sa katabi niyo, God loves you. Ayan. Make sure po kilala niyo yung katabi niyo. Makakaupo na po tayong lahat. And makipagkilala naman po kayo sa katabi niyo kung di niyo pa po siya kilala. Alright. Okay. Sino po dito excited sa gagawin ni Lord sa atin ngayong araw na ito? Amen. Naniniwala po ba kayo na ang pag-ibig ng Diyos ang nagdala sa inyo sa lugar na ito? Amen. You know, I pray po na sa araw na ito, ano man yung pangangailangan natin, ano man yung sitwasyon natin, matugunan po ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Now, we are on our second installment po ng ating series, October series na pinamagatang, ano po? Action. Ilakas nyo naman. 1, 2, 3. Action. Yan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa word natin, may share lang po ako sa inyo. Okay? Pero may gagawin muna po na tayo. Ilabas natin ang ating mga cellphone. Sige po. Pakilabas sa mga cellphone. Patingin nga. Okay? At pakidial po ang number 1. Okay? Dial number 1 and call. Yan. I-call nyo po. Sino po ang lumabas sa inyong dial number 1? Yan. O kung wala man po, o sige, sino na lang yung emergency contact nyo po sa inyong mga ID? Yan, yung iba po sa atin, asawa. Tama ba? Sabi nung iba, sana all may asawa. Okay. Yung iba naman, magulang. Tama ba? Meron naman dito, best friend niya. Emergency contact, best friend, ano? Okay, so, eto po yung mga tao na yan yung maaasahan ninyo kapag kayo po ay nasa delikadong sitwasyon. So, mabilis nyo pong sagutin sa katabi nyo kung sino yung emergency contact nyo. Bilis lang po. 2 seconds, go! Ayan. Mama ko, papa ko. Yung pala yung katabi mo pala yung emergency contact mo, no? Okay. So, tama po ba, yung mga emergency contact nyo po na yan yung mga taong subok na nasasandalan nyo po sa mga panahong ikaw ay nangangailangan? Or maybe kapag nasa sitwasyon ka na alam mong malalagay sa peligro ang iyong buhay, sa kanya mo binili ng lahat. Okay, siya yung matatawag mo. Yan po yung dial number 1 natin. Alam niyo po, ma-share ko lang, nung dalaga pa po ako, sumakay po kami ni Pastora Steph ng ate ko po, dun sa, nalala niyo po ba yung Millennium? Namimiss niyo na ba yung Millennium? Yung carnival natin dun sa loob. Okay, sumakay po kami dun sa Hammer. Nakasakay na po ba kayo dun? Yung umiikot siya, Hammer. Andiyan po ba kayo? Okay lang po ba kayo? Okay. Tapos, ang yabang pa namin ni Pastora Steph nung sumakay kami doon. Hindi pa po kami mga pastor noon. Mga ano pa po kami, mga geng-geng na eyabab. Yung mga atake namin. Maaangas pa po kami nung sumakay kami. Tapos, nung umandar na po yung Hammer at umikot, nawala po yung angas namin, nagsigawan po kaming, Mami ko! Mami ko!
Sigaw po kami ng sigaw. Tapos sa buong karnabal, rinig na rinig daw po yung boses naming dalawa. Okay, so ibig sabihin po yung dial number 1 namin ng aking ate ay ang aming nanay. Okay, pero nung nagkaasawa na po ako, pag may sakit ako, nalulungkot ako, tas gusto ko nang umuwi ng bahay na, namimiss ko yung bahay namin, lalo na pag malakas humilik yung asawa ko. Talagang napapaiyak po ako, tapos ang tinatawag ko naman, dading ko. Hinahanap ko po yung daddy ko. Ayun. So, na-realize ko siya pala yung aking number 1 na hinahanapan ng comfort. Pero nung naging nanay na po ako at nagle-labor, sino yung mga nagle-labor na dito, taas ang kamay? Di ba pag nagle-labor ka, wala ka nang pakialam sa paligid? Di ba? Hindi ka na makangiti. Nung nagle-labor ako, inahampas ko na talaga yung pader. Tapos sabi ko sa nurse, tawagin niyo po ang asawa ko. Kasi gusto ko pong sisihin yung asawa ko nung time. Hindi, joke lang po. Kasi na-realize ko na kapag kailangan ko ng karamay, gusto ko palang makita ang pagmumuka ng aking asawa. Okay. So, yan po yung tinatawag nating emergency contact or yung dial number 1 ng buhay natin. Usually, ito po yung mga taong pinaka-nasasandalan natin sa panahon na tayo po'y nahihirapan or mahina. And some of us, yun po yung ating anak, magulang, asawa, or best friend. In a way, they are our hero. Sila yung ating savior at times of trouble. Now, balik lang po tayo sa context nung binasa nating talata kanina, yung John 3:16, yung favorite mong verse. At kaisa-isang verse na sa ulo mo sa Bible. Okay. Ito pong verse na ito, speaking of Savior, para po sa bansang Israel, meron silang hinihintay na number 1 or dial number 1 nila. Emergency contact or Savior. At yun po ay walang iba kundi ang Messiah ng Israel na matagal na pong pinangako sa kanila ng Diyos. Now, isa po ang si Nicodemus po na isang Pariseo ay isa sa mga naghihintay sa Messiah. Okay? Siya po yung kausap ni Jesus dito po sa John chapter 3. Okay? Kaya, nung nakita niya po yung ministry ng Panginoon, nakita niya yung mga miracles na ginagawa ni Lord, siguro may part sa kanya na sabi niya, ay, ito na yung hinihintay namin, this is it. Maybe this time. Siguro, ganun yung mga datingan niya, no? Kaya po, secretly, sinundan niya ang Panginoong Jesus. Okay? So, nagpa-follow siya, pero sikreto lang. Yan. Kayo po ba minsan na kayong naging secret fan? Yan. Meron ba dito secret fan ka ni FPJ? O baka naman, secret fan ka ng Moffats? Yan. Meron ba ditong secret fan ng Moffats? O sige nga, Moffats. Yan. Ako po, Morfats. Okay, o di kaya naman, baka kayo ay secret fan ng Tune One. Ganun kayo, no? Or baka secret fan kayo ng Barda. Hindi ko alam kung sino. Pero yung nahihirapan kang sabihin sa lahat na fan ka nitong tao na ito, okay, pero pina-follow mo siya. Para pong ganun, etong si Nicodemo. Now, bakit kailangan na pasikreto siyang magpunta kay Jesus? Ito pong si Nicodemus kasi was a member of the Jewish ruling council. At ito pong grupo na kanyang kinabibilangan ay isa pong elite religious group na inggit po kay Lord at nagpa-persecute sa kanya. Kaya naman, siya po ay pumunta kay Jesus ng gabi. Makikita po natin ito sa John 3:1-2. Ang sabi, isang gabi pumunta siya kay Jesus. At marahil po, merong negative effect kapag nalaman ng mga tao or ng Jewish ruling council na si Nicodemo ay nagpa-follow kay Jesus. Kaya, according to scholars, kaya niya ginawang gabi ang pagpunta niya sa Panginoong Jesus. Now, kung makikita po natin dito sa verse, ito pong lalaki na ito ay convinced naman siya na si Jesus, galing talaga siya sa Diyos dahil gumagawa siya ng mga miracles. Alam niya na hindi makakagawa si Lord ng mga miracles kung hindi siya galing sa Panginoon. Pero may mga duda pa or parang may mga questions pa siya na gusto niyang masagot. Kaya siya lumapit kay Lord.
That is why, dito po sa conversation na ito, sa John chapter 3, lumabas po ang ilan sa mga importanteng theology na magpahanggang ngayon, pinangahawakan po natin bilang mga Kristiyano. At dito po pinakita ng Panginoon that He is no mere celebrity. Hindi lang po siya nagpe-perform ng miracles, okay? He is actually the rescue from heaven na binigay sa atin ng Diyos. Jesus is our Savior. Amen po ba? Now, bakit nga ba ito ginawa ng Diyos? Bakit niya niligtas ang sangkatauhan? Ang sagot po ay yung binasa nating talata sa verse 16, babasahin ko po muli sa Tagalog. Ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, kung meron pong talata sa Bible na nagiging cliche na sa atin bilang mga Kristiyano, or parang madalas na sinasabi, madalas binabanggit ng mga missionaries, ng mga evangelists, ito po'y walang iba kundi itong John 3:16. Tama ba? Baka ang ilan po sa atin dito, ito yung devotion mo araw-araw. John 3:16. Okay? Now, pero para kay Nicodemo, nakausap ni Jesus that time, bago po ito. Para sa kanya, maybe siguro na nagugulat siya. Why? Kasi po, para sa mga Hudyo, especially po sa tulad niyang isang leader, religious leader, ang akala nilang pakay ng Messiah kung bakit siya darating sa Israel is they thought that the Messiah would save Israel, the nation Israel, mula sa Roman Empire. Okay? So ang mindset nila, yung mundo, kalaban natin yan. Yung mundo, masasama yung mga yan. Ang Israel, ililigtas ng Messiah. Kaya yung narinig niya, dumating ang binigay ng Diyos, ang kanyang anak para iligtas ang sangkatauhan. So siguro may tanong sa kanya na, so mahal ng Diyos ang sangkatauhan? Ano to? Bakit? Kala ko ba Israel lang? Possible, yun yung tumatakbo sa isip niya. So ibig sabihin, buong mundo pala ay ililigtas ng Messiah na ito. Now, siguro po sa atin ngayon, para lang po makarelate tayo, may mga tao rin po sa panahon na ito na maybe hindi niya nakikita yung kanyang pangangailangan ng Savior. Or parang pag sinabing tagapagligtas, hindi ko naman kailangan yan, okay naman yung buhay ko. Pastora, ako wala akong bisyo, wala naman akong utang, so hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Wow, sana all. Okay. So, may mga tao sa panahon ngayon, hindi dama na kailangan niya ng tagapagligtas. Okay? Now, I wanna tell you, hindi mo maiintindihan ang pangangailangan mo ng Savior hanggat hindi mo naiintindihan yung kalunos-lunos na kondisyon na ating pong kinabibilangan. So that is why today po, ito yung pag-uusapan natin. Let's talk about the two tragic conditions where Jesus saved us from. Okay? May dalawa pong kalunos-lunos na kondisyon kung saan tayo iniligtas ng Panginoong Jesus. Are you ready po? Tanungin mo yung katabi mo, are you ready? Amen. Sa mga nasa likod, are you ready po? Amen. Number 1, Jesus saved us from complete destruction. Okay? Mula sa lubos na pagkawasak. Yang sabi niya po dun sa verse 16, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Now, most of the time po, kapag binabasa natin ang John 3:16, doon tayo nadodrawn sa, for God so loved the world, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pero hindi natin napapansin yung part na, shall not perish, hindi mapahamak. Pero nandoon po yung gravity ng pagmamahal. Nandoon po yung weight ng pagmamahal. Okay? Doon po sa word na perish. Bakit po? The word perish or mapahamak in Greek is apolumi. Sabi niyo nga po, apolumi. Ang ibig sabihin po nito is to destroy utterly, to fully destroy, absolute death or loss, complete destruction, o pagkawasak hindi lamang ng isang bahagi ng pagkatao ng tao, kundi lubos na pagkawasak ng isang tao. Yung kabuuan niya nawawasak or nasisira. And it also means to incur the loss of true or eternal life and to be delivered up to eternal misery.
Ang ibig sabihin po, ang ihatid sa habang buhay na kawalan at paghihirap. Now, what I want you to understand ay hindi po tayo niligtas ng Panginoong Jesus sa isang minor accident lang. Hindi po tayo niligtas ng Panginoong Jesus sa isang maliit na conflict lang. Ibig sabihin po, ang kondisyon ng pagkatao natin, bago natin nakilala si Lord, hindi kakayanin ng simpleng repair lang. Are you getting the point? May kausap pa po ba ako? At hindi lang po basta isang aspeto ng buhay natin ang may karamdaman. Pwede kasing sabihin ng ilan sa atin, ako okay naman ako pastora sa financial, okay naman po ako sa social life ko, spiritual na lang ang kulang sa akin. No. Sa totoo lang po, ang kalalagayan nating mga tao, hindi lang isang aspeto ang nasira sa atin. Hindi lang po tayo kinulang sa simba. Di ba merong ganon? Alam mo, mabait naman yan. Kinulang lang sa simba, kaya papunta pa rin impyerno. Hindi po tayo kinulang lang sa simba. Ayan, kinulang lang yan sa prayer. Hindi po tayo kinulang lang sa simba. At hindi po tayo maliligtas simply sa pamamagitan ng pagbabawas ng kasalanan. Di ba ganyan tayo kapag feeling natin punong-puno tayo ng kasalanan? Punta muna nga ako sa church, magbawas muna ako ng kasalanan. Ginawa pang inodoro ang church. Ang kasalanan po ay hindi lang dumi na ibinabawas. Ang kasalanan po is not a waste. Ang kasalanan ay poison. Nasisirain niya at papatayin ang buong pagkatao. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magbawas ng kasalanan. Okay? So in fact po, ang sitwasyon natin ay tragic. Sabi niyo po, tragic. Bakit po? Dahil yung apolumi dito in John 3:16 ay ginamit po in contrast sa eternal life. Ibig sabihin, yung apolumi po dito is eternal destruction. At may dalawa pong saklaw, itong apolumi na ito. Number 1, na saklaw niya is existential uselessness. Ibig sabihin, ito yung pakiramdam mo na walang saysay ang iyong buhay or walang saysay ang existence ng isang tao. Ang ibig sabihin po ay yung mawasak ang tao to the point na hindi niya na masuserve ang purpose ng kanyang existence. Nag-i-exist siya pero hindi, kumbaga parang wala nang dahilan kung bakit siya nag-i-exist to render useless. At alam niyo po ba na ito ang ugat ng lahat ng emptiness, ng lahat ng pakiramdam ng tao na parang meaningless yung kanyang mga ginagawa. Ito po yung araw-araw, hahanapin mo yung satisfaction ng buhay sa pagsasaya, sa pag-achieve ng mga bagay-bagay, sa pamilya, sa kaibigan, sa karelasyon, pero may emptiness pa rin. May meaninglessness pa rin. Yung pag-uwi mo ng bahay, may kulang pa rin sa iyong buhay. At ito po yung pakiramdam na yung pakiramdam ng abandonment na hindi mo maipaliwanag. Parang may nang iwan sa'yo, hindi mo maipaliwanag. Na para bang, ito yung pakiramdam na parang namatayan. Naranasan na po ba natin yun? Yung sa mga namatayan na po ng mahal sa buhay, no? Yung pakiramdam na iniwan ka nung isang tao at yung void na iniwan niya sa'yo, hindi na kayang palitan ng kahit na sino man. May malalim na void. Pero dito po, hindi ibang tao ang namatay. Namatayan ka ng iyong sarili. Naranasan nyo na po ba yun? Pinagluluksa mo ang iyong sarili. Namatayan ng iyong sarili dahil hindi mo mahanap ang purpose why you're existing. Okay? At ito po yung araw-araw na pinagdadaanan ng taong may apolumi or lubos na pagkawasak. So, existential uselessness causes deep depression and confusion. Kaya po may mga taong nalilito sa kanilang identity kung saan hinahanap yung kanilang kapunuan. Dahil nag-disconnect yung tao sa original na design ng kanyang pagkatao. Hindi niya ngayon ma-fulfill yung kanyang purpose kung bakit siya nag-i-exist. Kaya lahat ng gagawin niya, kahit pa yumaman siya, magkaroon siya ng maraming tao sa buhay niya, hindi nagkukos sa kanya ng satisfaction. Patungo pa rin ito sa kawalang saysay. May kausap pa po ba ako? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka muna umiyak, bes. Okay? Pangalawa po na saklaw ng apolumi is yung tinatawag nating eternal loss or habang buhay na kawalan.
In early Greek po, apolumi speaks of eternal loss na tungkol po sa literal na violent injury or utter ruin. At ito po ay literal na kaparusahan na habang buhay, pagdadaanan ng isang taong makasalanan sa impyerno. It is called an everlasting torment, kung saan po yung pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin, sobrang hirap po. Kung wala namang ngipin, pagngangalit ng mga gums. Pwede na rin, ano? Okay? So, hindi po ito, ang impyerno po ay sinabi ng Biblia at hindi po ito lugar na unconscious existence. Hindi po ito yung parang binangungot ka lang, kaya ka nasa impyerno. Hindi po. Dito daw, literal na mararamdaman ng tao ng paulit-ulit ang pagdurusa for all eternity. You know, sa ganitong kondisyon po, mas mainam pa yung totally mag-vanish, totally ma-annihilate, mawala na lang, maglaho. Pero dito po, maging ang maglaho ay hindi ipagkakaloob sa Kanya. Patuloy siyang mag-i-exist na mag-i-exist, masusunog, mag-i-exist na naman, masusunog, mag-i-exist, para lamang maghirap. Kaya hindi po totoong may rest in peace dito. Hindi rin po totoong may tagayan na nagaganap sa impyerno. Wag niyo pong isettle yung sarili niyo doon, okay? So believe it or not, mga kapatid, yan po ang kalunos-lunos na kalalagayan natin. Sabi mo sa katabi mo, nakakalungkot naman. Amen? Now, ang tanong, paano ba tayo nalagay sa ganitong kalalagayan? Ang salarin po ay walang iba kundi ang kasalanan. Ang sabi po ng Romans 6:20-21 and 23a, nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Anong napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya nyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Mga kapatid, it is what the Bible says. And all of us sinned. Lahat po tayo, sabihin niyo po, lahat. Sama po ako doon. Sin completely brought us destruction. At nag-cause po siya ng corruption sa pagkatao natin. Kaya nag-iba po tayo mag-isip, yung mga desire natin, iba. Yung isipan natin na corrupt, kaya dumumi yung isip natin. Amen? Yung minsan, ang dumi ng isip natin sa kapwa natin, wala naman siyang ginagawa, pero sabi, baka na, yung bag ko mukhang delikado dito sa katabi ko. Or minsan naman, may mali siya, yung nakindatan ka lang saglit kasi naapakan yung paa niya, ay, parang type ako nun ah. Okay? Or minsan, may mga masasamang balak, uy, mukhang magandang utangan yun na, mukhang mayaman ah. Okay? Or kahit sa isipan, nanlalait ng kapwa, bakit ganyan yung suot niya? Bakit ganyan? O di kaya naman, mapagmayabang, basta ako. Ako, pag nagtatights ako, 20%. Yung katabi ko, wala. Mapagmayabang. Okay? And also, yung hearts natin, minsan, at dahil ito'y corrupted, nagdi-desire ito ng mga bagay na mali. Minsan, ito yung cause kung bakit ang tao nagdi-desire ng taong may asawa na, nagdi-desire ng premarital sex, nag-e-enjoy sa bawal, dinidesire ang mundo kaysa kay Lord, pinagpapalit si Lord sa mundo, mas gusto ang yaman, mas gusto ang kasikatan, gusto niya siya lagi ang may award sa Grammys. Or kung hindi man, kailangan pasalamatan siya. Okay? Parang hindi kayo aware ah. Okay? And also, yung ating kalooban, our will, ay nakorrupt din po ng kasalanan. Amen? Kaya minsan niluloob natin yung mga bagay na against sa Diyos. Nagre-rebelde tayo sa Diyos. Alam niyo po ang tao, kaya siya drawn sa rebellion, dahil yung kalooban natin nakorrupt ng sin. Ayaw niyang nagpapasakop. Anong mentor-mentor? Anong leader-leader? Ako ang nasusunod sa buhay ko. Ayaw niya ng dinidiktahan, ayaw ng batas, ayaw ng submission. Kaya po, ang tao drawn sa idolatry. Naghahanap siya ng idol kung saan mas madali niyang matwist yung Diyos niya. Yung convenient sa mga gusto niya, ayaw niya magpasakop. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ikaw yun. Medyo lang, kama. Okay? So, and also because of that, dahil nagdi-decide tayo ayon sa gusto ng isip, puso at kalooban na corrupted,
affected ngayon yung ating katawan. Napupuno yung katawan natin ng mga sumpa na napapahamak ang sarili. Kaya nagkakaroon ng karamdaman, yung pamilya nasisira. Like for example, yung isang taong pinili ang sin, nagkaroon ng bisyo. Diba? Napapansin niyo po ba yung mga choices natin? Yung sabi mo, wala kang pera, pero napaggagastusan mo yung bisyo. May budget sa bisyo, pero pinapangutang yung pagkain. Tama ba? O di kaya naman sabi niya, mahal ko ang aking pamilya, talagang mag-iipon ako para sa aking pamilya. Pero yung bisyo, yun pala yung kumakain ng kanyang savings. Okay? What else? Yung mga taong nauuwi sa sugal. Alam mo yun, inuubos na siya ng sugal. Lahat na benta niya na, relo, bahay, kotse, pati biyanan niya na, benta niya na. Pero may something pa rin sa brain niya na naniniwala pa rin siyang siswertehin siya. Mapansin niyo po ba yun? Minsan na po ba kayong, na-try niyo ng malulong sa sugal? Naalala ko yung mga panahong gustong-gusto ko yung, alam niyo yung mga yung sa carnival, yan naman yung carnival, yung mga blocks. Tapos yung tatlo, yung pula, yung mga ganon. Alam mo yun, yung, alam mong nakukuha na sa'yo yung pera mo, pero ikaw naniniwala ka pa rin siswertehin ka. You know, luck is an idol na ginawa pong alipin ng mga taong pinagpapalit ang lahat para dito. Okay? Kaya po ang nangyayari po, nasisira ang pamilya, nasisira ang finances, ang mga marriages nagkakasira, pati yung katinuan ng tao. Nandoon na lang siya sa sugalan kahit may UTI na siya. At yung mga anak niya, Mama, kain na tayo. Bahala ka dyan. Napansin niyo po ba yung ginawa ng kasalanan sa atin? What else? The lust, kalaswaan. Napakatinong babae, napakatinong lalaki. Alam mo, pag tinignan mo siya sa harap, ay, grabe. Grabe, anghel na anghel talaga tong taong ito. Pero sisirain siya ng lust. Gagawin siyang baliw sa lust. Ipagpapalit niya ang lahat dito. Kasunod nun, magre-rebelde na, i-justify niya na yung mga ginagawa niya. Bakit? Katawan ko naman to ganun pa no? Diyan na nagsisimula na lumalayo na sa Panginoon. You see what's happening in this world? Nagdi-decay ang mundong ito dahil sa mga choices natin na dulot po ng corruption ng sin. At ito po yung pagkawasak na sinasabi ng Apolumi. Ito po yung perishing na tinatawag. This is because of sin. That is why, mga kapatid, that's why we needed a Savior. Wala pong makakapagligtas sa atin sa mga ito. Dahil lahat tayo ay tao lang din na nagkasala. No one else can save us. Pero dito natin ipapasok ngayon yung sinabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not apolumi but have eternal life. Amen? Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, usually mga bagay na useless na, di ba? Dapat tinatapon na. Pero ang Panginoon, sa kabila ng ating uselessness, kalunos-lunos na kondisyon, here comes God picking up a totally useless and destroyed humanity by the very own hands of His Son, Jesus Christ, para tayo po'y iligtas at bigyan ng eternal life. Kapatid, eto po yung gravity ng God so loved. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ganyan kakamahal ng Diyos. Amen? Yung dating useless, may purpose na kay Lord. Yung dating corrupted ang pagkatao, nilinis na at ginawang bago ng Diyos. Yung dating destined sa impyerno, ngayon may eternal life na. Amen? Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Again, palakpakan po natin si Jesus. Amen. Pangalawa po, nakalunos-lunos na kondisyon kung saan tayo niligtas ng Panginoong Jesus. Number 2, Jesus saved us from consequent condemnation. Ibig sabihin po, ito yung kinahinat ng paghahatol sa isang makasalanan. Sabi po ng verse 17, ito po yung hindi natin masyadong sinasama sa John 3:16, pero ang ganda ng mensaheng sabi, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Jesus came not to condemn the world, but to save us. At sa talata pong ito, pinakita ni Lord na yung kanyang layunin sa kanyang first coming is to save the world, not to condemn it.
And again, maaring na-correct na naman itong si Nicodemus kasi ang understanding nila sa mga prophecies about the Messiah, iba. Like for example, yung prophecy po sa Malachi 3, ang sabi po dito sa verse 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Ang mindset po nila, nung ini-interpret nila ito, maybe habang tumatagal, ang understanding nila, the Messiah will save the Jews. Okay? Hindi po orange juice or apple juice. Ang mga Hudyo po, yung tinutukoy doon. Kala nila, ililigtas ng Messiah ang mga Hudyo at iko-condemn niya yung mundo. Or ililigtas ang Hudyo, iko-condemn ang mundo. Pero sa sinabi nito ng Panginoong Yesus, pinakita ni Lord na kasama pala ang lahat ng lahi sa planong kaligtasan ng Diyos para sa mga Hudyo. Amen. Kasama pala tayo. Sabi mo, kasama ka. Gayon pa man, hindi rin ibig sabihin wala ng kahatulan or wala ng condemnation. Dahil kung babalik tayo sa John 3, chapter 3, pero this time babasahin natin yung 18 to 21, ang sabi, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So ang hatol po or condemnation na tinutukoy dito is krino in Greek. Sabi niyo po, krino. It means bringing to trial or in a court law or to punish, sa Tagalog po, dalhin sa paghahatol o kaparusahan. Pero ang stronger na meaning po nito ay galing sa salitang separate, paghiwalayin. In a moral sense po, pinaghihiwalay yung masama at yung mabuti. At ang nagiging effect po nun, nako-condemn yung masama dahil siya yung makakaranas ng judgment. Okay? Now, sa paliwanag po ng Panginoong Jesus kay Nicodemo sa John chapter 3, pinakita niya na lahat pala, Jews and Gentiles alike, pare-pareho palang naging masama. Pare-pareho palang kailangan ng kaligtasan. At pare-parehong deserve ng condemnation dahil walang ni isa ang pumantay sa pamantayan ng Diyos. Amen? Pastora, ibig sabihin, kahit religious ako, hindi ako pumantay sa pamantayan ng Diyos? Yes. Pastora, medyo mabait naman ako. Medyo. Kahit papano, medyo. Yes, kahit mabait ka pa. Ulirang anak, ulirang ina. Kahit sino pa po, basta nagkasala, hindi pumantay sa pamantayan ng Diyos. Ang sabi po ng Romans 3:9-12, sabi niya, for we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. And then pagdating ng verse 22b to 23, there's no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Amen? Dahil po dyan, lahat ng tao subject to condemnation. Kasi yun po ang deserve ng makasalanan. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, sino ka para humatol ng kapwa mo? Pare-pareho lang tayong deserve ang condemnation. Dahil lahat tayo nagkasala. Amen? Now, ang condemnation po ay mararanasan ng isang makasalanan sa dalawang kaparaanan. At maybe nakaka-relate na po tayo dito sa una. Number 1 is self-condemnation. Ito po yung guilt and shame na nararamdaman natin. Naranasan nyo na po ba yun? Yung wala namang nakakaalam ng ginawa mo. Pero pakiramdam mo, pagpasok mo ng church, parang pinagtitinginan ka. Parang alam nilang lahat. Tapos nung narinig mo yung word, parang ako yung pinapatamaan ni pastora. Kwinento siguro ng mentor ko. Tama ba? Yung wala namang nakakaalam ng ginawa mo sa dilim,
Pero parang, alam mo yung parang hiyang-hiya kang lumapit sa Diyos. May guilt kang nararamdaman sa puso mo and your conscience tells you, baka masunog ako dyan. Sino dito nung una kayong in-invite sa church, kala mo masusunog ka? Yung kala mo sinusunog yung mga hindi banal. Okay. O di kaya naman meron kang pakiramdam na hindi ako karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat dyan. Yung tuwing itataas mo yung kamay mo, may nagsasabi sa'yong, paganyang-ganyan ka pa. If I know, ginawa mo pa rin yung paulit-ulit mong ginagawang kasalanan. Tama ba? Yung wala naman nagsasabi sa'yo, pero ikaw, may naririnig ka. Hala? At hindi mo nakikita yung sarili mo na mapapalapit sa kabanalan. You don't see holiness. Parang kapag sinabing holiness, kabanalan, cringy sa'yo. Ang tao, dahil sa self-condemnation, hindi niya nai-imagine ang sarili niyang magiging banal. Tignan mo nga yung katabi mo, nai-imagine mo ba siyang magiging banal? Lalo na siya. Hindi na, di ba? Ganon tayo, yung pag sinabing banal, ha? Ayoko maging banal. Parang ayaw ng conscience na maging banal dahil sa self-condemnation. Pero pangalawa, hindi doon natatapos ang lahat. May final condemnation na tinatawag. At ito po yung sinabi ng Genesis 3:17, that when you disobey, okay, sabi niya, yung maagang warning ng Diyos kay Eva at Adan, you will certainly die. Dahil sa dulo po ng lahat ng ito, meron pong pagpapataw ng judgment sa lahat ng tao. Whether mayaman, mahirap, sikat o hindi, politiko, simpleng mamamayan, haharap sa Diyos at magbibigay ng pagsusulit. Ang sabi ng Revelation 20 verse 12, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were open. At ang sabi, the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Nakalista daw yung mga pinagagawa natin, yung mga salitang sinabi natin, at lahat daw yun ay bibigyan natin ng pagsusulit. Ibig sabihin, may consequence po ang lahat. Amen. Sa ngayon, wala. Pero sa dulo ng lahat ng ito, meron. Amen po ba? At ang sabi pa ng Revelation 20:15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So ang batayan po ng kaligtasan, hindi yung mga puntusan natin. Yung, di ba, gagawa muna nga ako ng mabuti, makapuntos lang ako sa langit. Wala pong paramihan ng puntos sa langit. Hindi po effective yung ating achievements, diploma, kundi bawat kasalanan daw, may condemnation na. Ganito po kalunos-lunos ang kalalagayan natin bilang mga tao. Mga kapatid, condemnation is the reason why we needed salvation. Kaya natin kailangan ng tagapagligtas. Amen. Dahil after ng lahat ng ito, mawawalang saysay yung mga inipon natin, yung mga experiences natin just because of condemnation. Pero nagkaroon ng pag-asa ang sangkatauhan ng dahil sa pagdating ng Panginoong Hesus na nagligtas sa atin mula sa hatol na ito. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus sa John 3:18a, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Dahil sa Panginoong Hesus, may kaligtasan na mula sa condemnation. Mga kapatid, salvation from condemnation is possible only through Jesus Christ. Amen po ba? Kaya naman ang sabi ng Romans 8:1-2, therefore, there is now no condemnation for those who is in Christ Jesus. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Kaya lahat po ng sumasampalataya at sasampalataya pa kay Jesus Christ at pinagkatiwala ang buhay niya sa Panginoon, no more condemnation. Sabi mo sa katabi mo, no more condemnation. Kapatid, Jesus did not come to condemn, but to save us from condemnation. Amen po ba? Remember this, mga kapatid, sin and condemnation are partners in crime. Magka-partner po yan, kasalanan tas condemnation. Ang sin kasi, ititempt ka niya, pero pag ginawa mo na siya, iko-condemn ka niya.
Okay, tama na. Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang pagtagumpayan yung temptation eh. Tapos, kapag nagawa mo na, si condemnation naman, gusto niya manatili ka na lang sa kasalanan. Sasabihin ng condemnation, gawin mo na lang. Sige na, i-all out mo na lang yung pagkakasala mo. Total, hindi ka naman mapapatawad eh. Total, hindi ka naman magbabago eh. Di ba? Yan yung kasinungalingan na sinasabi natin sa sarili natin na hindi na tayo magbabago. Eto na lang tayo, paulit-ulit na lang natin itong gagawin. Kaya mga kapatid, ikaw na niligtas na ni Christ at naririnig mo ngayon itong paalala na ito, huwag mo nang alagaan ang self-condemnation. You know why? Hindi po makakatulong sa atin yung pagkukondem sa sarili natin para maramdaman natin we feel better. Genuine repentance doesn't need condemnation. Amen. It only takes humble surrender of sins and faith sa ginawa ng Panginoong Jesus. Ikaw po na sinasabi mo na hindi ka karapat-dapat. Yung you're not worthy, hindi ako worthy maglingkod, hindi ako worthy sa Panginoon, hindi ako worthy na umupo sa harapan. Ay, wow. Hindi ako worthy, dito na lang ako sa kasulok-sulukan kasi hindi ako worthy na lumapit kay Lord. Kapatid, wala naman talagang karapat-dapat sa atin. Partly tama ka. Lahat tayo, including me, hindi naman talaga karapat-dapat kasi lahat tayo nagkasala. Pero grabing pag-ibig na yung pinamalas sa'yo ni Christ. Ibang klaseng pag-ibig. Alam niya lahat ng ginawa natin. He knows what we did. He knows our sins, our past. Pero, hindi ka niya in-exclude sa pagmamahal niya. Hindi ka niya in-exclude sa kaligtasan niya. So, do not exclude yourself from the love of God. All of us are welcome to receive the freedom from condemnation. All of us are welcome to experience the nearness of God. Pwede ka ring lumapit sa Diyos. Amen? And lastly, kapatid, kung naintindihan mo ngayon yung for God so loved the world, then, ibig sabihin, we still have the whole world to tell the good news to. Buong mundo pa yung kailangan nating i-evangelize. Ipagkalat natin sa lahat, marami pong tao sa buong mundo, hindi nila alam na may nagmamahal na Diyos sa kanila. Maraming tao sa buong mundo na naghahanap pa rin ng pagmamahal sa iba at nararamdaman yung emptiness. We need to share the gospel. Sa abot ng influence at reach natin, we need to tell other people na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Thank you, Jesus, for your love. Now, again, sa tragic conditions tayo iniligtas ng Panginoong Yesus. Una, sa lubos na pagkawasak. Pangalawa, sa kinahihinatnan na hatol. Now, I chose to magnify yung tragic condition. Siguro nagulat kayo, John 3:16, pero usapang condemnation, usapang perishing. Ito po yung minagnify ko dito sa text na ito because some people would come across John 3:16 and they would think, God so loved me. Yun lang yung kukunin nila, yung God so loved me. Kasi kamahal-mahal naman talaga ako. Kasi naaawa si Lord sa akin. Kasi may kabutihan naman kahit papaano yung puso ko. Kapaki-pakinabang kasi ako kapag ako ay nakakilala sa Panginoon. No. That's not the case for humanity. Just like what I said, we were rendered useless because of sin. At papunta na tayo sa destruction. John 3:16 should not emphasize our lovability. It's not about us being lovable. Ay, minahal ako ni Lord kasi kamahal-mahal ako. No! It's not about your lovability. It's not about us being deserving ng extravagant love ng Diyos. But it's all about God's great love na kahit yung tulad nating ka-perish-perish, ka-condemn at hindi deserving, niligtas ng pag-ibig ng Diyos. And this is the love that you don't have to deserve. And good thing, hindi natin to deserve. Kasi hindi natin to makukuha kung tungkol lang to sa deserve. This kind of love doesn't need to be deserved. This kind of love just needs to be received. Amen. By faith in Jesus Christ.
Now, paano ba tayo niligtas ng Panginoon? Ganito niya tayo kamahal. Ganito niya tayo niligtas. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Isang banal na Diyos, nagkatawang tao. Kinuha niya yung ating tragic conditions, yung dalawang sinabi ko kanina. Kinuha niya yung kamatayan, kinuha niya yung condemnation ng isang kriminal. Iniligay sa kanyang sarili at siya ang naging substitute. Upang imbis na tayo na naging immoral, tayo na naging makasalanan, tayong nagsisinungaling, tayong gumawa ng kasamaan sa kapwa, tayo na dapat pahirapan, imbis na tayo, si Jesus Christ ang kumuha nun in behalf of us. Jesus endured a tragic death because He paid for our tragic condition. Siya po ang nagdusa para sa ating parusa. Siya ang namatay kapalit ng ating buhay. Kaya in His death, all of our sins have been paid in full. Hindi lang nabawasan, paid in full. Sabi mo sa katabi mo, paid in full na lahat. Amen. And in His resurrection, tayo po, na mananampalataya sa Panginoon, will receive a new life. Ang tawag po dito ay substitutionary atonement. Palit bayad. Tayong dapat magbayad. Pinalitan ng Panginoong Yesus, one in place of another. Tayo ang deserving sa lugar na yon, pero yung walang salang si Kristo ang pumalit sa ating lugar. Isaiah 53:5, He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Kapalit ng binayad ni Kristo, kagalingan mo, kalayaan mo, katuwiran mo, at buhay na walang hanggan para sa'yo. Amen? 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Yung iba pong mga heroes, they would save a person by being the best of themselves. Si Jesus po iba. Siya yung klase ng hero na kinuha niya yung worst na kondisyon. Naging condemned criminal siya para lang iligtas tayo. Kaya ang sabi ng John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ito po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Pag-ibig na ililigtas ka sa worst para ibigay sa'yo yung the best. That's why our topic for today is entitled, Jesus, the Savior who loves me so. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, mahal ka ni Jesus? Kaya ang challenge ko po sa bawat isa, turn to Jesus and make Him your number one. Siya na yung gawin mong dial number one mo. Palitan nyo na yung mga emergency contact nyo sa ID nyo. Si Jesus po. Kasi maraming mga tao, kahit alam nilang tagapagligtas si Jesus, hindi naman si Jesus yung number one. Hindi si Jesus yung pinupuntahan kapag wala na siyang pera, pag may karamdaman siya, pag nangihina siya. Sa tao pa rin naghahanap, sa tao pa rin humihingi. Kaya may mga tao, kahit Kristiyano na, ipagpapalit si Jesus para sa tao. Kaya maybe nalulunod tayo sa feelings of abandonment, sa emptiness, sa uselessness, pabalik-balik sa kasalanan, layo ng layo sa tunay na satisfaction. Kaya nalulunod na rin sa condemnation. Kapatid, ang kailangan natin hindi tao. Hindi rin mundo. Kailangan natin si Jesus. Yung buong pagkatao natin, kailangan natin ang Panginoon. And there's only one Savior na kinayang mamatay para sa'yo. And that is Jesus. So turn to Jesus today. Siya ang gawin mong number one ng buhay mo. Ano ba yung pinagdaraanan mo ngayon? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? If He is able to save your soul, bakit hindi ka niya kayang iligtas sa depression, sa anxiety mo, sa mga takot mo, sa mga karamdaman? If He is able to save your soul from condemnation, how much more is He able na palayain ka sa addiction, palayain ka sa lust, sa bad habits, sa demonic influences? So today, I pray, my brothers and sisters, whoever needs rescue today, turn to Jesus. Hindi ka niya tatalikuran. He is able to save you. Amen? Maaari po ba tayong pumikit? Hallelujah. Turn to Jesus.
Panginoon, sa oras po na ito, ang dalangin ko, may you lavish this place with your love, O God. Punuin kami ng iyong pagmamahal, Panginoon, sa lugar na ito. Dalangin ko, mangusap ka sa amin in an extraordinary way. And I pray, O God, na ang bawat isa sa amin, anuman ang sitwasyon namin, minister to us individually by your powerful love. Hallelujah. Sa oras po na ito, dalangin ko, mangusap sa atin ang human video na ito. Panoorin po natin ito. When you feel the sunlight fade into the cold night, don't know where to turn, don't know where to turn, and all the dreams you're dreaming seem to lose their meaning. Let me in your world, baby, let me in your world. All you need is someone you can hold. Don't be sad, you're not alone. I will be here for you. Somewhere in the
This is substitutionary atonement. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na one in place of another. Tayo, na deserve ng lahat ng kaparusahan, kinuha lahat yon ng Panginoon. Lahat ng deserve nating parusa. Lahat ng deserve nating paghihirap, condemnation. Siya ang namatay na parang kriminal. At alam niyo po kung anong pinalit ng Panginoon? He gave us what we don't deserve. What is that? Hope. Love. Changed heart. Forgiveness. Truth. Faith. Freedom. And new life. At buhay na walang hanggan. Amen? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Tayo pong lahat ay pumikit. And right now, hayaan natin magministeryo sa atin ng Panginoon. Kasi sa mga oras po na ito, I believe that the love of God is here. And He wants to lavish you with His love. Maybe meron sa atin dito hanggang ngayon, pilit mong dinideserve yung love ni Lord. Pilit mong dinideserve yung paglapit sa Panginoon. Kaya ang tagal-tagal na nating hindi makalapit-lapit kay Lord kasi hinihintay mo yung pagkakataong maging deserve mo yon. Kapatid, nauna mo nang nagmahal si Lord sa'yo bago mo i-deserve yun. Actually, hindi nga natin deserve yung pag-ibig ng Diyos. Dahil sa oras na ito, God's powerful love is lavishing you right now, removing all the condemnation, removing all the barriers. Begin to call upon the name of the Lord. Dahil hindi aksidente na naririto ka sa oras na ito. Maybe may tao sa lugar na ito, you are desperate for rescue. And you're wondering, may nagmamahal pa ba sa akin? May pag-asa pa ba ang buhay ko? Deserve ko ba na lumapit sa Diyos? May magbabago pa ba sa akin? Saan ako makakahanap ng kapunuan? Kapatid, sa mga oras na ito, let me tell you, God loves you so much. Ginawa niya ang lahat ng paraan, kahit yung mukhang imposible, para lang abutin ka ng pag-ibig niya at para hindi mo maramdaman na wala nagmamahal sa'yo. So let the Lord love you. Let the Lord lavish you with His love. Just receive the love of God. It doesn't matter kung deserve mo o hindi. Mapamahal ka muna sa Diyos. Magpamahal ka muna sa Diyos. Kung matagal ka ng Kristiyano pero you feel a certain amount of abandonment, of depression, of anxiety, of uselessness, there's something in your soul na kailangan ng rescue pero may condemnation. Turn to Jesus today. Cry out to Jesus today. He can restore you. Perhaps there's a person in this place na sinasabi mong, pwede pa ba ako dyan? Ang dumi-dumi ko na, ang dami ko nang nagawang kasalanan, mare-restore pa ba ako? Kung hanggang ngayon, ito yung damang-dama mo, the feeling of emptiness. Now you see the need of your Savior, kapatid. Nasa tamang lugar ka para makaranas ng salvation. Turn to Jesus today. Come on. Give Him everything. Everything. Every garbages, lahat ng basura natin, kayang kunin ng Panginoon at palitan niya ng regalo. Believe in the Lord Jesus Christ. He is able to save you. At kung yan ang dalangin ng puso mo, maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Sambitin mo with sincerity ang panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Diyos. Sige, lakas mo, sabihin mo, Panginoong Diyos. Salamat sa araw na ito na naintindihan ko na sobra mo kong mahal. Nakita ko po ang aking kasalanan. I am a sinner at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Ngunit nananampalataya ako sa ginawa ng iyong anak na si Jesus. Siya ang nagdusa, namatay, nilibing, at muling nabuhay upang ako'y mapatawad at bigyan ng panibagong buhay.
Kaya sa oras po na ito, Panginoong Hesukristo, pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At simula sa araw na ito, ikaw na po ang maghari sa buhay na ito. Pasalamatan mo ang Diyos sa mga oras na ito. And if you want to recommit your life to the Lord, now is the right time. Come on. Now is the right time to recommit your life sa mga taong nais na magpa-restore. Decide today to embrace yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. And right now, if you made that decision, can you stand on your feet? Mari ba tayong tumayo sa mga oras na ito? Taas ang ating mga kamay sa Panginoon and begin to commit your life to the Lord. Habang pinupuno ka ng pagmamahal ng Diyos sa mga oras na ito, commit your life. Believe in the love of God. Believe in what Jesus did for you. Believe that only Jesus can change your life. At ang Panginoon lang ang kailangan mo sa iyong buhay. Sapat ang Panginoong Jesus. Sapat ang Panginoong Jesus para punuin ang iyong buhay. Para punuin ka ng pagmamahal. Ikaw na nakakaranas ng kalungkutan, abandonment, depression, sapat ang Panginoong Jesus. Ikaw na may karamdaman, ikaw na may anxiety at takot, sapat ang Panginoong Jesus. Come on. Give Him your life. Surrender to Him. Dedicate your life to Him today. Worship Him in this place. Pasalamatan mo ang Panginoon sa Kanyang pag-ibig. Mahal na mahal ka ng Diyos. Panahon na rin para mahalin mo siya ng totoo. Make a decision today na para ka na sa Diyos. Hindi ka para sa mundo. You are not meant to perish. Hindi ka para sa condemnation. You are for the love of God. Make a decision today. Recommit your life to the Lord. No turning back. The cross before me. Oh, hallelujah. No turning back. No. Come on, sing this song again. Christ is enough. Christ is enough for me. Sapat ang Diyos para sa iyo. Huwag ka sa tao humanap ng pag-ibig. Sapat ang pag-ibig ng Diyos. Pinupuno ka ng pag-ibig ng Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah. You are everything that we need, O Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil nasa iyo ang buhay. Nasa iyo ang katagumpayan. Nasa iyo ang tunay na pag-ibig. Nasa iyo ang satisfaction ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa araw na ito, naniniwala ako, Diyos, may mga taong nagbalik sa iyo. May mga taong nirestore mo. At may mga taong mas lalong nag-recommit sa iyo. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sa presensya mo sa lugar na ito. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Come on, the best clap offering to Jesus. Purihin po natin ang Diyos. There's a reason to celebrate. Hallelujah. Come on, let us begin to sing this to the Lord. Sa mga gusto pong humabol ng kanilang tithes and offering, lapit na lang po tayo dito sa harapan. Come
declare the King of Majesty himself, Jesus Christ. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. For the last time we sing, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Amen. Palakpakan po natin si Lord ulit. Hallelujah. Sino po dito na bless po kayo ngayon? Amen. Mga kapatid, if you know the love of God at alam mo marami pang tao sa iyong mga kapamilya at kaibigan na kailangan ng pag-ibig ng Diyos, naku, meron pa po tayong 4 p.m. at 7 p.m. Mag-invite na po kayo, lalo na sa 7 p.m. natin. Malawak pa po tayo dito. Amen? Taas po natin kamay natin sa Diyos. Pasalamatan natin siya. Hallelujah, Lord. We thank you, God, for what you did today. Naniniwala ako, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay umaapaw sa aming buhay ngayon. At sapat ito, O Diyos, para sa isang linggo na naman, Panginoon, na bakbakan ng buhay, para sa panibagong mga araw na kakaharapin namin. Lord, we only need your love para kami masecure at para kami po ay manatiling malakas sa pananampalataya. Lord, continue to bless my brothers and sisters sa aming pagtatrabaho, pag-aaral, pagbe-business. Samahan niyo po kami ng inyong pabor, ng inyong banal na spirito, kagalingan sa mga may karamdaman, provision sa mga nangangailangan. And Lord, we pray that this week, oh God, gamitin niyo po kami kung paano niyo kami pinuno ng pagmamahal. Gamitin niyo po kami to extend that love to other people. Maraming salamat po, Panginoon. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We thank you, Lord. We love you. This is our prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen. Amen. God bless you po. See you po next Sunday. Magkamayan po tayo.